Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH. 10 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. May trabaho paglinggo. May trabaho paglinggo. Meron sa DZRH. Pag-uusapan natin ang mga job opening, tips para mapaganda ang trabaho at mga usapin na makakapagpaganda sa trabaho ng mga Pinoy para sa kanya, sa kanyang pamilya at sa kanyang bayan. Kasama ang inyong ka-workmates, sina Barbie Atienza at Gladys Mabini. May trabaho. Masarap pakinggan, panoorin at i-follow on-air at online habang nagtatrabaho o siya trabaho na sa DZRH. May trabaho. May trabaho, kaagapay ninyo sa paghahanap buhay. May trabaho, kaagapay din sa pananagumpay. Kami sumasaludo sa inyong talino, tiyaga at galing. Aming handog sa ating kapwa Pilipino. May trabaho. At magandang hapon po sa inyo lahat. Nagbabalik po ang ating programang May Trabaho dito po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ako yung workmate, Barbie Atienza, mula po rito sa lungsod ng Pasay. Magandang hapon at mainit na linggo sa ating mga tagapakinig. At syempre kasama natin ang partner ng bayan mula naman dyan sa Oriental Mindoro. Siguro mas malamig dyan. Partner Gladys Mabini, magandang hapon sa iyo. Good afternoon, partner. Hello, partner. Malamig ba dyan? Partner, magandang hapon sa iyo at sa lahat ng ating mga kamanggagawa na nakatutok na sa atin. Oo. Actually, sobrang init dito, partner. Grabe, sinabi. Grabe ang init din dito. Ay, nako. Kaya lang nung siguro mga 3 araw na sunod-sunod ng gabi, madaling araw, biglang bumubuhos ang napakalakas na ulan. Bakit? Dito wala. Yes, Dito wala. Oh. pero kahit na ganun, partner, in between 10 to 4, hindi pa din malamig. Sobrang init. Matindi. Sobrang init ngayon. Humid and hot, di ba? Minsan pumapaga, pumapada 40 na raw yung yung ating sentigrado. Talagang kaya kailangan, alam mo, noon napunta tayo sa Middle East. Yun yung klase ng klima. Talagang paglabas mo ng gusali, paglabas mo ng hotel, paglabas mo ng opisina, tatakbo ka talaga, literal, tatakbo ka sa kotse para naka-on yung aircon. Tapos nauso doon yung na-on yung aircon, yung kotse at yung aircon ng remote control. Para pagdating mo sa kotse, malamig na. Di ba? Malamig na. Ay, nako. Importante yun. Ngayon, napakahirap pag ganyan mainit. Although, yan. Sobra. At least walang baha. Yun lang. Totoo yan, partner. At syempre, dun sa ating mga kamanggagawa na nakikinig sa atin, lagi nga natin ipinapayo, partner, na kung hindi naman importante yung kailangan Lakad. gawin sa labas, Oo. gawin na lang online Nasa bahay ka para lang. nasa bahay na. Oo. Diba? Dahil, syempre, hindi lang yung gas yung mahal ngayon. Diba? Oo. Kung pati ang kalusugan natin ay Yun makukompromiso, ay ang manatili na ho tayo sa bahay mapeligro. natin. Ang Diba? kinakatakot ko dyan, partner, dati malaking problema natin yung pagbaha. May mga nakaisip ng mga henyo, nakaisip ng mga flood control project. Baka ngayon naman isipin nila heat control project. Baka pag-aralan nila kung paano i-aircon yung buong Metro Manila at may makulimbat. Ganun. Sana naman. Wag naman sana. Wag naman sana. Kawawa ang partner. Oo. Pero magandang balita, yung 2 linggo nakalipas, medyo major rollback ng presyo ng diesel at ng gasolina at ng kerosene. Yun, malaking ginawa sa ating mga kababayan. Medyo nakahinga-hinga ng Malaking konti. bagay. Oo. Tapos, madaming kaganapan kahit mainit. Kahapon, naganap dito sa lungsod ng Maynila yung
hindi ko alam kung kauna-unahan to, yung Summer Pride Parade. Yung yung mga binigyan ng pagpugay at pagkilala yung mga membro ng LGBT community, QRSTUV, mahaba yun eh. Pero ang sinasabi, ang mensahe doon ng ating buting mayor dyan sa Maynila, dito sa Kalungsuran, pantay-pantay ang pananaw niya. Lalaki, babae, tomboy, bakla, talagang lahat yan binibigyan ng karapatan. Which is kahangahangang inisyatibo. At sa kabilang dako naman, dyan naman sa Intramuros, nagkaroon din ng Summer Grand Festival ng mga banda na tumugtog dyan. Marami rin ang dumayo. Buhay na buhay. Talagang napakagandang kaganapan, di ba? At binabati natin yung mga organizers at saka siyempre binabati rin natin yung mga mamamayan na nag-enjoy dyan. Walang bayad eh. Maganda doon. Siyempre lang. At least partner, di ba? Kumbaga, yung mga ganyang klase ng activities ay nagpapasigla ng turismo ng isang bayan, ng isang syudad. Mismo. Di ba? Ang epekto ay mas maraming kabuhayan para sa mga naandun. Di ba? Maliban doon sa Meron bang mga, ang tawag doon partner, yung mga nagpupwesto, yung mga tiyangge-tiyangge. Meron, mga nagtitinda. Di ba? Kaya nga, libre doon. Pero lang pag kumain at uminom ka, babayad ka nun. Hindi libre yun. Pero maganda, di ba? Dahil pagkakataon rin magnegosyo, or kung wala ka ng pambili, or hindi mo gustong bumili, at least na merong naaaliw tayo, na-entertain yung sarili natin. Importante yon. Hindi para sa nalulugmok mental health din natin, partner. Kung correct. lagi na lang problema ang ating naiisip kasi wala tayong ibang mapaglibangan, delikado din. Di ba? Problema na naman, di ba? So maraming salamat sa mga organizers, di ba? Binabati natin yan. Ayun. Alam mo, siyempre, yung tuloy-tuloy na programa, alam mo, isa sa mga suliranin natin sa lipunan natin, yung mga bata, yung mga kabataan na naglipa na sa mga lansangan, hindi alam saan pupunta, or yung mga gusto naman tumulong, hindi alam kung saan dadalhin. Yun ang pag-uusapan natin, parts ngayong hapon na ito. Meron palang makakatulong. Hindi lang doon sa mga bata sa lansangan, kundi yung mga kagaya natin, na gusto natin tumulong, pero hindi natin alam kung saan dadalhin. Ito yung organisasyon na makakatulong sa atin. Ayan, partner. So, tawagin na natin na andyan na, kasama mo na ngayon ang ating mga makakapanayam at habang hinahanap mo partner yan, binabati natin ang lahat ng ating mga tagapakinig, mga kamanggagawa natin na nakatutok sa atin. Hindi lamang kami sa radyo, napapakinggan, nasa television din. At partner, banggitin natin anong channel tayo? Karamihan ng mga cable channels, nandyan po kami. Depende sa inyong subscription. Pero itong nakalista sa atin, Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129 also, Cable Link Channel 3, Bicol CATV System, TVZ Cable Network, JP Cable TV, Madera Cable TV, at marami pang iba sa iba't ibang sulok ng kapuluan natin. Yung ibang mga kaibigan ko sa Cebu, sa Iloilo, bigla nagtitext sa akin, "Uy, nabulaga ako, nakita ko sa TV, sa cable TV, nandoon ka." Wow. Di ba? Maganda yun Depende sa kanilang sa kanilang cable provider ba ang tawag doon, partner? Provider. Yun. So, hanapin nyo basta na lang. naandyan kami. Saka, syempre, nasa online din tayo sa Facebook, saka sa YouTube. Diba? DZRH News. Kung meron silang mga gustong batiin, meron silang mga gustong iparating, ayan, mag-comment lamang sila dyan, partner, para mabigyan natin ang daan. Correct. Okay, Parts, go ahead. Papakilala natin ang ating mga kaibigan. Sabi ko kanina, merong institution na nakalaan talaga para pakatulong sa mga kabataan. Lalo na mga displaced na kabataan. No? Ibig sabihin, hindi nila alam kung saan pupunta, anong gagawin sa kanila. Ang unang papakilala ko, Parts, si Village Director ang tawag sa kanya. Dahil yung mga pinagdadala ng mga bata, isang village yan, Children's Village. Ang pangalan ng institusyon ay SOS Children's Village Manila. Ang village director si Mr. Raymond Remando. Magandang hapon sa iyo, Raymond. Magandang hapon po, Sir Barbie at Ma'am Gladys. Magandang hapon din po sa milyon-milyon, baka bilyon-bilyon na nakikinig at nanonood sa DZRH. Pag bilyon-bilyon, minamaleta yun eh. Welcome po sa Instagram. Salamat po. Kasama rin natin ang manager ng SOS sa namamahala sa philanthropy
at partnerships. Ang tawag ko dito, Solicitor General to. Yung tiga-solicit. Ang ating kaibigan, RJ Angeles. Magandang hapon sa iyo, RJ. Magandang hapon po, Sir Bardy. Magandang hapon din po sa lahat ng mga nakikinig sa DZRH. Sige, sisain natin kung ano yung SOS Children's Village. Ayan, Pards. Pero magbe-break muna na tayo bago tayo magpatuloy. Okay, sige. So, commercial break na muna tayo para mamaya tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Mga kamanggagawa, manatiling nakaantabay, magbabalik kami. Oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Diyan lamang po kayo. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumikmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. RH 5:25 p.m. at babatiin natin ang ating mga nakikinig sa atin si Francisco Antonio Ramirez Suke mula dyan sa Talavera, Nueva Ecija. Ganon din si Dariel Bert Ariola or Arwira. Papunta sila partner sa Puerto Princesa City, Palawan. Hindi ko alam kung sa kasalukuyan. Wow! Baka na sa barko. Enjoy! Oo. Si kasama raw niya Sir Jumong Ustares at CJ Andres. Hindi naman siguro Ayan. Hindi naman Ingat siguro kayo. Chief Justice yun. Ingat kayo saka partner. Parts. Batiin ko rin si Miss Glyza Fe Ignacio Galabayo ng IFIMIR International Academy and Aesthetic Clinic ng Bayan ng Rojas. Dito sa Oriental Mindoro. Glyza, hello, magandang hapon sa iyo. Kasama daw, nakikinig siya sa atin, nanonood ngayon. Saka partner, lahat ng mga tagapakinig ng Gladly Yours, ayan, sa radyo natin nationwide, nagpapasalamat din po ako. Saturday Thank you so pa rin, much for piping in always. Sabado pa rin yun, no? Partner? Sabado pa rin, alas 2. Sabado, 2 to 3. Ayun. Sa lahat ng radyo natin stations, 100 plus, Yan, napapakinggan po ang Gladly Yours. Yan ang Thank you so Gladly much, Yours at na everyone. programang yung tinitimon ng recipient ng Tower Excellence Awards for Best Broadcaster, si Miss Gladys Mabini. Di ba? All glory to God, partner. Amen, All glory amen, to God. amen. Oy, tuloy na natin Ayan. yung unta Okay. natin. Pag-usapan natin itong SOS Children's Village at syempre nandito ang ating village director, si Raymond Rimando. Umpisahan natin. Ka Raymond, ano ba itong SOS at ano ba ang ginagawa ninyo? Yeah, magandang hapon pong muli. Ano po, ang SOS Children's Village po ay isang international NGO po. Nagmula po kami sa Austria. Austria noong 1949. Aftermath po ito, pagkatapos ng gera, lumabas po si SOS. Then, napunta po tayo sa Pilipinas noong 1967 naman po. Matagal na rin. Matagal na rin po. Mag-60 years old na rin po tayo. So, 6 na dekada po. So, internationally, 7 decades Hindi na po ka pa kasali nun? Hindi pa mula po nung pero mukhang ano po, mukhang 60 pero Hindi naman. Biro lang. Pero what does it mean? Kasi ang alam ko parts yung SOS, ang original niyan, yung mga distressed sa karagatan. SOS means save the ship or save our ship, di ba? Yung mga lumulubog na barko. So anong ibig sabihin itong SOS na Children's Village? Actually nag-start po ito German word Societas, which means social service. Then all throughout, nag-evolve siya, naging Save Our Soul. Ngayon po, hindi na po namin binibigyan ng meaning. Tama po kayo, sir. Yung SOS parang siya, distress. Parang distress that universal we need help. Yan eh. Opo, help for the children in need po. Kasi yung pag nagmo-Morse code, kasi dati wala naman cellphone. Nagmo-Morse code. SOS ang code na merong lumulubog na barko na kailangan tulungan. Ano naman relevance nun sa inyo? Sir, ang pang-relevance po sa amin, kasi nga po mga batang inaalagaan po natin o napupunta po sa amin dati pong mga abandona, orphan, neglected. So, ibig sabihin, pag napunta po sa amin, kailangan po namin ng tulong kasi hindi po namin kakayanin. That's why we need an SOS sa mga bata pong ito, sir. Pumupunta sila sa inyo? Hindi po, sir. Nire-refer po sa amin. Ibig sabihin po napupunta pag nasa amin na po, sir. Pards? Okay. Gusto kong itanong, partner, kung itong mga batang ito, ano to, sabi mo, nire-refer sa inyo.
saan galing tong mga batang ito? Ano po ang kanilang sitwasyon para mapunta sa SOS Village? Again po, yung mga bata po natin, nanggagaling po ito sa mga private organizations na nakikater din po ng mga bata. Then meron din po kaming galing sa mga local governments po. No po, ang kaya po sila nire-refer sa, actually sir, last resort po sana kami. Halimbawa po yung bata is na-assess particularly ng gobyerno na itong bata na ito pwede pang mapunta sa ganito. Ngayon kung wala nang mapupuntahan yung bata, si SOS po yung huling sasalo kumbaga. Kasi po, ano mga pupuntahan? ibig sabihin po, kunwari po, yung isang bata po, pwede pa po siyang mapunta sa isang organization po na kaya pong ibigay yung kanyang pangangailangan. Ngayon po, kung hindi naman po kayang ibigay yung kanyang pangangailangan, nandito po si SOS para po saluhin. Yung nasala na. Yung nasala na po. Last resort po sana kami. Yun po yung talagang aim po namin. Again, ito po ay may mga orphan, then meron din po kami mga abandon. Yun lang pong hindi kinaya ng pamilyang alagaan. No? So kung hindi kaya, pansamantala, pwedeng pansamantala, pupunta po sa amin, then aalagaan po namin. Then darating din po sa time na pagkakaya na po ng pamilya, ibalik po natin sa pamilya. Ay, dito orphans ha? Hindi sila mga ulila. Hindi po to yung mga, kasi meron din po kaming abandon po at saka in need. So ibig sabihin, itong mga ito, may mga pamilya pa rin po yung iba. Pero dahil nga po sa sobrang challenging ng buhay, syempre ayaw naman po natin distress itong mga bata na ito. Tulungan po muna natin. Hindi mo naman itataboy. Hand on hand po, si gobyerno po, mahanap po kami ng isang government organization na tutulungan po yung pamilya. Then kami naman po, sige kami po muna ang magkikater nito. Once na naging okay po yung pamilya, inassess po ng gobyerno, sa tulong din po ng mga social workers po namin, ibabalik po natin sa kanila. Re-reunify po namin. Kasi we believe ang pinaka-the best na place. Paano kung ayaw ng pamilya? Again po, stay lang po sa atin. Kasi po, ayaw po natin silang mawala. Ayaw po natin silang mawala. Walang tatanggap. Opo, kasi nga po, ang po natin, ang isang, pag yung bata po ay na-orphan na na-abandon, ang isang nawawala po sa kanila is yung pamilya. Yun po muna yung binibridge natin na gap. Yung bigyan natin sila ng pamilya. So they stay with you? Yes, they stay with us. Pero pangkaraniwan, ilang taon? Actually, pagka tumatanggap po kami ng 3 to 10 years old, pag nag-iisa, ito po yung uniqueness ng organization. Pag magkakapatid po, 0 to 12 years old yung tinatanggap Tapos, po natin. gano'ng katagal sila nananatili sa inyo? Depende po, sir. Pwede pong, kung nga po, kung kaya na po ng pamilya, lalo na kung may pamilya po sila, depende po, nire-reunify po natin all throughout. Ngayon po, kung wala naman pong pamilya, halimbawa po, medyo may kaya po talaga, academic, hanggang makatapos po ng pag-aaral. Pero kung hindi naman po, kasi hindi naman po lahat ng bata, gifted po, sabihin na po natin, hinahanapan po natin ng paraan para po sila ay makapag-aral, matuto ng skills din. Yun po, yung time na i-ano naman po natin sila, dadali natin sila sa community, parang i-integrate natin sa community po. So ganun po. Kung tinatanong nyo po gaano katagal, more or less po minsan mga 20, ganyan po kasi plus 2, 24 or 18 years old. Yun po yung time po natin na bibitawan natin. So they stay with you mga 20 years? May ganun? Kung papasok po sila ng early age, halimbawa po sabihin natin 1 year old. Tagalan. Yes po. Ganun po kahaba kung wala po siya talagang pamilya. But again, we are looking other organizations. Hindi kayo nagpapaampon? Hindi po kami nagpapaampon for now, sorry. Yes, may dagdag ko lang po. Hindi po, adoption is not part of our program. So, sabi nga po ni Uncle Raymond, meron lang po dalawang scenario para sa mga batang po ito. Unang scenario po, sabi nga po ni Village Director Raymond, kung meron pa po silang pamilya pero hindi po capable ang mga pamilyang itong alagaan ng mga batang ito, nasa amin muna sila. Ngayon, kung may pamilya pero pero pag kaya na nila, i-reunify nga namin. Sabi nga po ni VD Raymond. Pero pag wala talagang pamilya or kamag-anak, mag-i-stay po sila. That's why part po ng who we are namin ay we provide them a long-term family care. Meaning, pag pumasok po sa amin sila, sabi natin 4 years old at wala silang magulang or pamilyang pwedeng mag-alaga sa kanila, magtatapos sila sa amin hanggang makagraduate sila ng kolehiyo at hanggang makahanap sila ng trabaho. That's why we say, here in SOS, we provide a long-term family care. Okay. Pards, may question ka? Okay, paglilinaw lang, 'di ba, doon sa kasi mga nakikinig sa atin ngayon, iniisip nila, okay, so sila yung nagbibigay ng family care. Paano kung meron isang pamilya na gustong ibigay yung kanilang anak nga, 'di ba? Ano yung obligasyon ng family na yon doon sa pag-turnover sa inyo ng kanilang anak? Kahit kunyari, may konti kakayanan naman.
Pero ayaw na niya mag-alaga ng anak eh. SOS, pwede ba yung anak ko? Ganon, di ba? Yeah, again, actually po, pwede naman po kasi nga po kung yung bata po ay hindi talaga na ibibigay yung rights niya sa bahay. Kasi po si SOS, yung rights po talaga yung tinitignan po natin. Kumbaga, ito po yung mga bata na in need kung tawagin po natin. May pangangailangan, hindi man financial, sige, dali natin sa SOS. Kasi nga po, ayaw po natin itong bata na ito na makafeel po siya nang hindi po siya part ng isang family. Ano po. So, yun po. May mga instances din po mga ganon. But again, through the assessment pa rin po. Hindi po kami basta-basta kumukuha. Anong criteria nyo? Yung assessment nyo? Again, anong batayan? Sabi ko nga po, yung bata po, it's either papasok sa criteria namin, orphan, abandoned, neglected, and in need po. Actually, meron po kaming dalawang klase. Napakalawak nung in need, no, parts? Yes, oo. That's why, in need. yeah, Marami yan. that's why po yung sabi po ni Ma'am Glady kanina, paano kung may pamilya ito, kaya Oo, naman. oo. Kaya doon po natin pinasok sa kategory po na yon. Then, Pasok pa rin. Then po, actually, dalawa po yung programa ni SOS. Wow. No, para mas madali po natin maintindihan, si SOS po ay nagkikater ng children o child who lost parental care. Ito po yung Children's Village. Yung pangalawa naman po, prevention ang tawag po namin, at risk losing parental care. Ito naman po ay nasa community yung pamilya. Siyempre, mas gusto po natin, sabi nga natin, nandun sila sa pamilya. Correct. So, preventive naman po isang programa po namin na yung pamilya po, tinutulungan din po natin, mental health, yung education, sometimes yung skills, yung livelihood, para hindi po nila pabayaan yung kanilang pamilya. So dalawa po yung klase ng programa po natin. So pati pamilya, inalalayan ninyo. Doon po sa tawag po namin Family Strengthening Program. Meron ganun. Yes po. Dalawang programa po, Alternative Care and Family Strengthening Program. The Alternative Care is our program inside of our village. Ito po yung nasa amin po yung mga bata, binibigyan po namin sila ng edukasyon, maayos na nutrisyon, maayos na pamumuhay, or basically kung ano yung deserve ng mga bata. That's the Alternative Care Program. The second program that we have po is the Family Strengthening Program. The Family Strengthening Program is our program outside of our village. Yun nga po yung sinasabi ni Uncle Raymond, na kumbaga ayaw naman natin madagdagan yung mga bata na nasa amin po. Meaning kung nadadagdagan po tayo ng mga batang inaalagaan, meaning ang daming abandoned cases or neglected cases. And that is why our solution is to help our country in our own way, and that is the Family Strengthening Program, to lessen the cases of child abandonment and neglection. And how? By providing them skills training, livelihood program, and child and youth safeguarding support po. Yun po yung mga programa na binibigay natin sa mga partner communities natin. Which brings me to the next question. Ilan ang mga batang nasa inyo? Ako po sa village ko po. Napakarami yan. Ako po sa village ko po is 126 po ang batang inaalagaan ko. Actually, ang setup po namin sa SOS po, sa Children's Village, wala pong pagkakaiba sa isang pamilya. We call it family-like care. Kasi po, meron po kaming bahay. Doon po sa bahay, meron pong nanay na nag-aalaga sa kanya. No? Itong nanay po na ito kasama nung bata. House mother. SOS mother, house mother po ang tawag po namin. Ano po? Then sa bawat bahay po, meron lang po kaming limited 8 hanggang 6 na bata. And ito po yung uniqueness ni organization. Pag magkakapatid po, kasi we're catering din po magkakapatid. Kasi mahirap pong, kunwari po, adoption, mahirap pong mag-adapt ng 2-3 bata. So si SOS po, kinukuha po namin yan. No? Wini-welcome po namin yan. Then, pinagsasama-sama namin sila sa isang bahay. Bali, 6 to 8 children in a family house. Ang tawag po namin is family house. Talaga pong pamilyang-pamilya. Bali po, bawat bahay, parang sa bahay natin, may autonomy po sila. Hindi po kayo pwede magkaparehas ng kapitbahay. Even sa kanya-kanyang bahay natin, hindi po tayo pwede magkaparehas ng kapitbahay natin. Ganon din po si SOS. May sa kanya-kanyang style ang nanay. Pero, syempre, meron tayong rules and regulation din. Para hindi po tayo mawala. Magulo. Yes po. Pero yun nga po, Tito, Sir Barbie, dagdag ko lang po. Si Uncle Raymond po, inaalagaan niya ay 126. Pero all in all, we are taking care of more than 600 children po. 600? Saan po ito? Kasi po meron po tayong 8 location. Nasabi ni Uncle Raymond, ang very first village po natin na nag-umpisa noong 1967 ay yung location po natin sa Lipa, Batangas. Okay. Yung po yung very, very first village. Then the next ones are the ones in Nandun Calbayo. pa rin yun? Nandun pa rin po, sir. Nandun pa rin po yung village natin. 8 lokasyon po. Manila, Lipa, Cebu, Davao, Calbayog, Tacloban, Iloilo at Bataan. Yeah. So yung 600, more than 600 children na inalagaan po natin, nakahati po yun sa 8 villages po natin. Yung 600, talaga medyo kalat na. So, actually sir, ang alam niyo po kung gaano po karami yung sinusuportahan po ng SOS.
3,000 children po. Kasama na po yung villages at saka po yung community natin. Plus 2,000 na families po. Ganun po kalawak yung sinusuportahan ni SOS po. Ibig sabihin yung families po na sinusuportahan natin, ito po yung nasa community. Pards. Sorry po, ma'am. Oo. Kaya yun parts iniisip ko ngayon, 'di ba? Ngayon nga dalawa lang ang anak mo, napakamahal na Sila ang libo-libo ang pinag-uusapan. Saan po nanggagaling ang pondo naman para i-sustain ang ganitong klase ng family care, ganitong community? Tama po. Sa ating philanthropy. RJ. Yes, ma'am. Bali po yung suporta na nakukuha po natin ay mula sa iba't ibang area po or sector. Meron po tayong mga tumutulong sa atin from international. Meron po tayong international donors. Meron din po tayong mga corporate partners. Ito po yung locally through their corporate social responsibility po. Meron din partners rin po natin yung mga local government units and national government agencies rin po. And yun, meron din po tayong, kasi ako po, sabi ko nga po, ako po yung current manager ng philanthropy and partnership. Basically, we partner with both private and public sectors po. Meron din po tayong mga tinatawag natin na individual fund development. Ito po yung mga phasers natin. Ito po yung mga makikita nyo sa mga mall, sa mga airport. Mga nagsusulisit po. Meron po tayong booth doon at pag lumapit po sa inyo, pwedeng kakusapin nyo lang po, pakinggan nyo lang po kami at marinig kung para saan po yung donasyon na ibibigay ninyo po monthly. Minsan pag nilalapitan lang, parts Allergic. I'm sorry, late na po ako sa flight ko. Pero makita mo, nandun sa Starbucks. Nagkakape. Yes. Yeah. And yun po, pag lumapit po kayo doon, tinatawag po natin child sponsorship po. Yung child sponsorship po na yun ay meron pong tatlong kind of donations po. Meron po tayong 750, 900, or 1,200 po. Through that monetary po, pinoprovide ninyo po yung buong, kung ano yung pinoprovide namin sa isang bata, edukasyon, kalusugan, pagkain, kung ano yung deserve ng mga bata. So malaking bagay po yun. Kakibat ng tanong ni partner Glady. So madami kayong multi-source ang inyong funding. Yes, pero if you break it down, sino ang pinakamalaki yung donor? Hindi, sa sector. Sa sector. Actually po, honestly po, previously, we are internationally funded. So, international funding ang pinakamalaki. Unfortunately, it was discontinued. May continuation pa rin po, pero lumiliit po ng lumiliit. Lumiliit po ng lumiliit. Kasi sabi po nila, bakit po yung Pilipino ng mga bata hindi natutulungan ng kapwa Pilipino? So yun po ngayon target namin talaga na yung ating tutulong sa atin self-sufficiency. Is tayo as kapwa Pilipino. Opo, yun po yung target po talaga. Tapos, sino pinakamalaki, dyan? Business, government, or international funding? More or less. Mula po talaga sa iba't ibang sektor po Kung hati-hati po, mostly po ay coming from individual donors po. Okay, locally And international po. International. Tapos meron din po 30% of our funding coming from our corporate partners. Ito na po yung mga CSR po na tumutulong sa amin. Okay. All right. Okay, partner. Isang tanong bago tayo mag-commercial break, mamaya pwede nilang sagutin. Kung halimbawa, meron tayong mga kumpanya ngayon nakikinig sa atin, sinasabi, ay, eto pala, pwedeng CSR ko ito. Or LGU. Meron bang benefit sila na makukuha by giving, no? Sa inyo. Pati Siguro LGU. sagutin natin mamaya. Yes, Pati LGUs, LGU, diba? government agency, baka gusto tumulong. Right. Oo, mamaya sagutin nila, partner. Pagkatapos ng commercial break muna tayo, 5:43, mga kamanggagawa, magbabalik kami. Diyan lamang po kayo. DZRH number 1. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Ating
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Master Pagod Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programang May Trabaho, Alexander Ford. Oy, dumadating sa atin yung ayuda daw ng mga driver. Tama-tama yung pangalan nyo, Alexander Ford, tapos say driver. Diba? Leo Cervantes, Havares, magandang hapon sa iyo, si Jocelyn Marquez. At Pards, babatiin ko na rin yung ating kaibigan na nandito ngayon sa bansa, per base siya sa Amerika, yung unang-unang global champion ng tawag ng tanghalan, si Steven Paisu. Wow. Si Steven Paisu, kagabi magkasama kami at Hi po. nag-concert siya sa Quezon City. At saka yung wife niya na si Melanie. Ay, napakagaling kumanta niyan, if you can catch. Tapos meron pang nanalo ngayon bago doon sa isang
Ewan ko anong talent show yun kung X Factor or British Got Talent ba yan? Yung Matty J. Matty J. Oh, yeah. Ay, talagang... Yung Purple Rain, kumanta ng Purple Rain ba yun, partner? Yung Yun, sabi napanood niya, ko rin yun, makapanindig, balahibong performance. Sabi niya, Ayan. Simon Cowell, do you watch Star Wars? Sabi niya, I'm too gay for it. Saka partner, nanonood din sa atin ngayon si Makakatubig Vlog. Shoutout daw natin. Happy Fiesta. Oy. Barangay San Jose, Mandaluyong. Sa Ayun. May 1. Tama. Happy Ayun. Fiesta po sa inyo. Sa Mandaluyong, Ayan, Fiesta alright. pala, ha? Okay. Sa May 1 pa. May 1 kasi yan, yung mga St. Joseph, di ba? May 1. Labor Day yan. Labor Day yun. Walang partner, pasok, di ba? Walang pasok. pasok. Pero yung mga manggagawa, hindi yan papasok, pero lalabas. Oy, partner. Magmamarcha yan. Banggitin ko na rin Partner, banggitin ko na rin na ang mga Rotarians ng Rotary Club of Muntinlupa Philinvest Yun. nandito sa Bungabong by May 4. Kasi turnover na ng first in the Philippines na Rotary Birthing Center para sa ating indigenous peoples. Wow. Dito sa Bungabong, yung mga taga Rotary Club of Muntinlupa Philinvest. Pero Talaga naman, makapanindig balahibo din partner ang katuparan ng pangarap na ito. Di ba parts nagtayo na rin kayo ng birthing center sa Muntinlupa nung araw? Muntinlupa, yan yung very first na nasa city. Ito yung very first na nasa province. Kanayunan. Tapos ang ating beneficiaries IP's partner para sa mga katutubo, no? So May 4 yan, ito turn over ng Rotary Club of Muntinlupa Philinvest sa local government of Bungabong. Congratulations. Ayan, so May 4 din. O yan, narinig nyo. Ayan, Alam nyo pa, RJ, Raymond, itong partner ko, dating pangulo ng Rotary Club Muntinlupa. Wow. Kaya ngayon, pag-usapan natin yung funding nyo, baka gusto nyo na mag-solicit habang nandito sa malapit po sa amin. natin. Malapit sa inyo, di ba? Muntinlupa. Parts, makinig ka! Ano yung tanong mo kanina? Nagpapabati din pala partner si JD Cruz. Ayan, from SOS Children's Village, Manila. Kasama Ayan. niya. Yeah, kasama ko yan. Iba yung village niya. Auntie ko po yan, auntie ng mga bata. Okay. Yun yung Manila Yes, village. yung Manila village. Parts yung question mo para sa iyo i-address to. Yung question, yung partner, yung question kanina bago tayo mag-commercial break, yung mga nakikinig sa atin ng mga kumpanya, diba? At the same time, mga LGUs na gustong suportahan ang SOS Village natin from all over the country. Meron ba silang benepisyo kapag susuporta sila? Diba kasi katulad partner ng iba na, sige ang aming CSR ay ganito kasi magkakaroon ng bawas sa aming tax. Can we get something out of it? Diba? Tax credits or... Pwede bang malaman sa SOS naman, RJ? Yeah, sige po. Yung unang-unang benepisyo po, actually maraming benepisyo po. Unang-unang benepisyo po, nag-i-invest po kayo sa mga future natin, itong mga bata na ito. Kasi ito na po yung magiging future natin. Ibig sabihin, pagka natulungan nyo po kami, sabihin na natin, pwede po. Yung future natin, medyo maliwanag na siya. Ganun po. Inversely, pag pinabayaan natin yan, magiging at naging problema. Salot sa lipunan, magiging problema. Sakit ng ulo natin. Pangalawa po, may study po kami way back 2016 to 2017. Actually, when you invest to SOS, yung 1 euro mo, ang kabalik po niyan is 3 euros. Impact assessment po namin yan. That was documented po, lalo na yun sa community. What do you mean? Paano nangyari yun? Kunwari, yung in-invest mo is 1 euro. Ang balik po nun, return of investment is 3 euros. So technically po, naging 300% po yung balik. Yung gumaganda po yung buhay. Karma. Ganun ba? Karma ba yun? Good karma. Good karma, sir. Yes. Kumbaga, umaangat po yung buhay ng mga bata. Comes back to you. Opo. Sa mga bata. Sabi sa Bible, 10 times
Yeah, at least sir, may Kulang pa ng pito po. So yun po yung mga investment doon sa side po ng, sabihin na po natin yung quality. Pero proven yan, proven. Na ano po meron po kaming study po Study, niyan. Opo, maganda yan, Opo. So yun po yung mga investment po na pwede natin gawin. Then meron din po kaming, halimbawa po si CSR nagpunta po sa amin. Meron kaming tinatawag na mga activities, particularly yung uncles and aunties for a day. Ang ginagawa po namin dito is pumupunta po yung mga empleyado or yung mga volunteers o yung mga uncles and aunties na tawag po namin. Pumupunta po sila sa mga bahay. Then they nakakapagkwentuhan. So tumutulong sa So sila paglilinis. mismo involved. Yes po. Kasi po yun po rin yung kagandahan ni SOS. Meron po kaming ipinapakitang lugar na kung saan yung tinutulong nyo po, eto po. Pero pagdating naman po sa number side, andyan po si Kuya RJ. Pero yun, sabi nga, involved kayo. Kaya parts, yung Rotary Muntinlupa, pagbigay nyo, babalik yan ng 3 times daw, sabi ni Raymond. Tsaka pwede kayo pumunta doon sa kanilang village para makita. Partner, yun pala yung gusto kong linawin kay Kuya Raymond, no? Kasi yung sinasabi niya na yung 1 euro nagiging 3 euros, di ba? So ano ba yun? Counterpart ba yun? Kasi sa Rotary may sinasabi tayo, partner, na pag binigay mo kunyari 1,000 pesos, parang merong counterpart donation. International na Hindi ganon. gagawin niyang times po yung binigay mo. Ganun ba yun? Sorry po sa confusion, po. Halimbawa po, yung, kunwari lang po, yung donation na amount nyo, kunwari lang, 1 euro. Ngayon, yung output po nito sa mga bata, parang lumalabas 3 beses yung nagiging success rate ng mga bata po na ito. Hindi sila bumabalik Not merely bumabalik sa kumpanya. Ibig sabihin po, you're investing doon sa bata na kung saan 3-folds ang naibibigay mo na pwedeng maging success. Ibig sabihin, kung mag-donate ako ng 1 euro, makukuha ng mga bata 1 euro lang. Pero pag dinako sa SOS, para nakakatanggap sila ng 3 times more. Kasi nga po, because of the benefit na nakukuha nila, nakakapag-aral, may kinakain sila, and malinaw. Development activities. Malinaw. Kaya pa. Sorry po sa confusion. Hindi ROI. Hindi po ROI. At may dagdag ko lang po sa sinasabi po ni Uncle Raymond. Yun nga po, kung pa-partner po sa amin yung mga iba't ibang kumpanya for their corporate social responsibility, tama po kayo, meron po tayong binibigay na certificate of donation na a certain portion of your tax po, instead of you paying it to the government, we can just give it to you, that paper, that certification, and yun po yung ibibigay ninyo sa BIR ninyo. So pwede nyo i-donate nyo na lang po sa amin kaysa po kumbaga magagalit sa iyo BIR. Pero benefit na binibigay yan ng gobyerno. That's correct. Huwag nyo naman discourage sa magbayad. Partnership. Nakatulong na sa gobyerno, nakatulong pa sa SOS. Pero saktong-sakto po, Sir Barbie, na this year po, dineclare po tayo ng United Nations na International Year of Volunteers. Dineclare yan ng United Nations po for 2026. So sakto po, ini-invite po natin lahat ng mga kumpanya to join us, visit us, and sabi nga po ni Uncle Raymond, maging auntie or uncle for a day. Volunteerism po. So for that auntie and uncle for a day, you can just have fun. Alam mo yung maganda yan, may project na ganyan, kailangan push yan. Diwa ng pagkukusa. Tama. The essence of volunteerism. Tama po. Maganda yung push yan. Tama Ayun. po. Okay, partner, may tanong lamang ako kasi siguro yung mga nakikinig sa atin ngayon, tapos naging gets nila na okay, so meron palang tawag nyo kayo na house mother, no? So parang family setup talaga. So iniisip nila, okay, may mga training ba na ibinibigay doon sa mga adult na nag-iintindi sa mga batang ito para masiguro na maayos yung palakad ng community, ng household? Yes. Raymond? Yes po, Ma'am Gladys. Actually po, bago po maging nanay, ang isang nanay, dadaan po muna siya sa auntie. Pero bago po siya maging totally auntie, kasi ang tawag po namin yung mga bagong pasok is aunt trainee. Then mag-undergo po siya ng 2 years. 2 years po na training, tapos papasok po siya sa initial mothers. Hindi basta-basta sa salang. Hindi po basta-basta po. Kasi nga po, unang-una, hindi naman po sa kanya nanggaling itong mga, hindi niya nilabas. So, hindi rin po siya, hindi rin po niya kasama itong mga bata all throughout. Kasi minsan may mga den mother na masungit. Yun malupit, po. di ba? Actually, yun po yung kagandahan ni organization kasi po, bound po kami ng child safeguarding. So, kahit gaano ka pa kasungit, pag nagkamali ka, may papatawan ka po. Again po, sabi ko nga po kanina, 2 years training, magiging aunt ka. After mo po uli ng 2 years, magiging
ano po, mother May elevation. mother trainee ka naman po. Oh. Then after noon, 2 years ulit. So for this mga 4 to 5 years po bago ka maging May totally escalation, no? full mothers po. Oh, Then binibigyan po natin sila ng mga trainings all throughout po habang Okay. nandiyan sila. Dahil sabi ko nga po, hindi po sa kanila nanggaling ito. So kailangan po talaga nila ng skills lalong-lalo na po Hindi sa basta-basta pag-aalaga ng sinasalang. bata. Yes po, hindi po talaga. Okay. O, tama naman yun. Parang pangangalaga doon sa mga kabataan. At na-mention nga po ni Uncle Raymond na meron po tayong child and youth safeguarding policy. All of our co-workers, even our visitors, should abide to that policy po. Kasi again, syempre nagpapasalamat po kami sa lahat ng bumibisita, lahat ng tumutulong, lahat ng sumusuporta. Pero pag papasok po kayo sa ating mga village, lahat po ng nagtatrabaho at nagbibisita, kailangan po sumunod sa child and youth safeguarding policy. Kasi again, yung mga bata pa rin po yung priority natin. Okay. Siguro bago tayo magbigay ng buwang para manawagan tayo sa mga pwedeng sumuporta, meron lang nag-text sa akin dito, ang correction niya, yung Filipino singer daw, si Mati Hunyosa sa British Got Talent. Yeah. At nanukuha niya yung Golden Buzzer. Tawag sa kanya Golden Buzzer Slayer. At binabati rin natin si Miss Ann De Mesa na nagwagi bilang Miss Tourism Worldwide 2026. Congratulations, Ann. Mabuhay pa rin. Galing talaga. Parts, bakit ikaw hindi ka hindi ka nag-Miss Tourism? Pwede pa ba? Pinangarap, partner. Pinangarap. Walang manood. Hindi mo tinuloy. Sige. Hindi pa naman na po huli. Kayo na. Bigyan na natin, partner, sila ng pagkakataon na manawagan sa mga posibleng donors, 'di ba, na nakikinig sa atin ngayon at gustong make a difference sa buhay ng mga bata na nasa SOS Village. Please. Sige po, sana po maniwala po kayo, samahan niyo po kami, makipag-partner po kayo sa amin. Kasi nga po, pagka tinulungan niyo po kami, ulitin ko po, ang future po natin itong mga kabataan na ito. Kasi Para din sa atin. Para sa atin po ito. Hindi po para sa amin lang, para sa atin po ito, sa mga Pilipino. Sana po, tuloy-tuloy nyo po ang pagtulong sa amin. At sa mga hindi pa po tumutulong, ang gusto po namin, lalong-lalo na kung meron kayong malapit na village na pwedeng puntahan nyo po muna. Para mas ma-experience nyo po. Kasi naniniwala po kami, once na na-experience nyo po, darating po yung tulong na yan. Yung tulong po yan ay nagmumula po talaga sa Very puso. good. Once and for all po, maraming salamat po. For all the help na ibinibigay nyo, wag po sana po kayong magsasawang tumulong po sa amin dahil kami rin po, hindi pa rin po kami magsasawang tulungan ng mga bata na ito. At syempre, iparating sa inyo yung itinutulong nyo po. Sakala ko, Part, Salamat po. sasabihin ni Raymond, kung hindi pa kayo tumutulong sa amin, bakit? Pwede po. Oy, saan mako-contact ang SOS Children's Village? Ngayon po, pwede niyo po kami hanapin sa Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, and Twitter. Just search for SOS Children's Villages Pilipinas. At pwede niyo rin po kaming email sa care.partner@sos.philippines.org po. Pwede niyo po kaming email doon, or sabi nga po ni Uncle Raymond, pwede niyo po kaming puntahan sa mga locations po namin. Okay. At sa bawat Pilipino po, kung makita niyo po yung mga booth namin sa mall and airport, wag po kayong mahiyang lumapit, wag niyo po silang layuan. Wag niyo po isnabin, lapitan, pakinggan niyo lang po yung mga facers namin at malay niyo po, makatulong po kayo sa mga bata po. So, nandiyan po, website at saka social media. Facebook, YouTube, nandiyan ang SOS Instagram, Children's Village. So, papaalam na tayo, Pards. At, pag medyo napadpad kayo, mainit ang panahon, napadpad kayo dyan sa bandang Walled City of Intramuros, doon na kayo magpalamig sa Knights Cafe and Resto sa may likuran ng Manila Cathedral, Beaterio Street. At kung matsempo, nandun ako, magkita-kita tayo, kantahan tayo. Manggagawang Pilipino, nasa husay at galing mo ang tunay na tagumpay ng sambayan ng Pilipinas, pag-ibayuhin mo. Pero huwag mo kakalimutan, sa kabila ng iyong pagsisikap, lagi ka mananalangin. Nandyan ang susi ng tagumpay. Ako po ang inyong workmate, Barbie Atienza. Hanggang sa muli, ingat and God bless you. Maraming salamat sa lahat ng umagapay sa atin dyan sa ating bahaging technical sa DZRH at sa RHTV. Gladys Mabini po, patuloy na sumasaludo sa talino, tiyaga at galing mo Pilipino. Ito po ang May Trabaho hanggang sa muli. God bless everyone. Oras natin 3 minuto makalipas ang 6:00 ng gabi. Bye-bye! Bye, Pards! Ingat!